What's up mga ka-Taste Ride? So it's been a while. So balik Keyway CR 152 muna tayo. So kung makikita nyo yung mga parts nito medyo nagkakalawang na. And actually medyo sira-sira na rin yung mga signal lights natin. And makita nyo yung brake lights natin hindi na umiilaw. Kaya naman pupunta tayo sa mechanic at ipapakabit natin yung mga piyesang pinagbibili natin. More on ano lang naman yun, ilaw. And bala ko din pala ipa-change look. Mag-a-add tayo ng touch of chrome para magmukhang lalong classic. So samahan nyo kami and ipapakita namin mamaya yung before and after look nito, kung bagay ba yung mga piyesang pinagbibili natin. Tinamaan na nga ng sakit na upgrade-itis. Ano kayang kakalabasan nito? Babagay ba? At higit sa lahat, compatible kaya lahat? First, let's take a look what's on hand at mamaya sasabihin namin ang presyo at total nito. For the added chrome look, we have headlights, signal lights, aux lights, strip lights, and LED bulb. Siyempre, di lang yan, meron pa tayong clip-ons, levers, brackets, and of course, yung switches natin. Kaya naman, rolling shots muna papunta sa magkakabit. Let's go! O nga pala, dito lang din ito malapit sa amin. And actually, just to share, technically, this is the second major modification sa Cafe Racer ni Charles. Yung link ng part 1 ay nasa description. Yep, baduy daw mga naka-classic sabi nila. Ngayon, parang wala na kaming nababalitaan na nagbabanggit nun. Tinanggap na ata nila na maangas rin talaga ang classic. Kayo ba? Agree ba kayo or more on mga Thai concept pa rin? Comment down below. And just a few minutes of riding, nakarating na kami sa location and kita nyo naman agad-agad pinasok ni Kuya Charlie mo sa shop. Excited yarn! By the way, this is located along the Marcos Alvarez Highway sa Las Piñas sa inyong kanyang sign. Una, pinakita muna ni Charles yung mga pyesa na nabili niya sa online shopping dito kay Kuya. Okay lang boss, yan namin to. Nag-ano kasi kami boss nag-vlog kami. Okay lang. Yun. Thank you Kuya for letting us film our B-rolls. After konting explanation and usap, binaklas na agad yung mga papalitan. Magugustuhan kaya ni Charles ang looks? Stick around para malaman nyo kasi mamaya malalaman nyo kung bakit hindi naging smooth ang mga nangyari. Gano'ng katagal na kayo nag-ano dito? Nagbimekaniko? Ano na, 15. Pero bago yan, ito muna ang quick shot ng before and after. What's up, Taste Ride PH? So kasama na rin ang Cafe Racer natin. Kakabalik lang nito from mechanic. So kung natatandaan nyo, ang goal natin is mag-add tayo ng chrome look. So ngayon, titignan natin yung mga naikabit. Yung nagastos natin dito is around siguro mga 5,000 to 6,000. Unfortunately, hindi lahat naikabit. More on, ano lang kasi tayo, subok-subok lang. Yung mga piyesang nabili natin, hindi natin alam kung babagay or kung compatible ba siya. So ayun, tignan natin yung mga naikabit. First, headlight. Personally, mas gusto ko yung ganitong headlight kasi mas mukha siyang classic looking. Itong headlight na to, nakikita ko na rin sa mga ibang naka-Keyway Cafe Racer din and naka-ganyan na rin naman sila. So parang in-assume ko na compatible na siya. Price ng headlight, actually nasa mga 500 pesos lang ata to or more or less. Lalagay na lang namin yung price sa baba. Also our brake levers and clutch levers. So this is around 1,800. So isa to sa mga parts na medyo mahal na nabili ko. Actually matibay siya Maganda yung bakal na ginamit. Not sure kung coated lang yung chrome nito pero it does the job. And of course, clip-on handlebars. Naka-clip-on na rin ako dati. Bumili lang ako ng chrome para bagay siya dito sa mga levers natin. Handles, ito stock to. Hindi napalitan kasi hindi compatible yung nabili ko, sayang. Maganda pa naman sana tignan. Next natin is, ito stock lang din, yung same lang nung nakaraan. Hindi pa tayo nakakabili ng babagay na side mirror para dito. And of course, sa mga lights, bumili tayo ng auxiliary. Since madalas akong bumiyahe pag gabi, kailangan ko tong auxiliary lights. And kagandahan pala ng auxiliary light natin is nagiging dilaw to and white. So base sa mga research natin, mas maganda daw na may sariling switch yung auxiliary light para hindi daw maubos yung battery. And of course, yung signal lights natin, pundido na kasi yung
signal lights natin. So, bumili na rin ako syempre. And mas pinaliit ko kasi mas maganda yung, para sa akin so personally, mas maganda yung mini signal lights. Yung bumbilya nito, pala hindi na napalitan kasi yung nabili ko is hindi siya compatible. And bumili tayo ng bago, so papalitan natin to ng LED para mas malakas. Isa sa mga pyesa na hindi na ipakabit ay yung switch. Ayun, sayang, ang ganda sana tignan na itong switch natin. Kaso sabi, hindi daw compatible or hindi ko alam. Pero subukan natin maghanap sa iba kung magagawa nila ng paraan. So kung meron kayong masasuggest na kayong magkabit nito or mag-rewire, comment down below. And isa rin sa mga pyesang hindi natin naipakabit is yung CNC headlight bracket. Ang ganda sana tignan nito kung naikabit, kaso hindi daw kakasya yung headlight. And hindi ko alam kung magagawa nila ng paraan, pero hanap din ako ng mga ibang mekaniko na kaya nilang magawa ng paraan to. Signal light sa likod, nung nakaraan hindi ito umaandar, ngayon maandar na sila. And of course, yung street light natin, pundido na ito nung nakaraan, pinalitan natin ng V4. Version 4 na to actually. Well, wala naman pinagbago. So that brings us to my personal experience. So may mga hindi lang ako nagustuhan sa pagkabit ng pyesa natin. Overall naman, okay naman yung pagkakabit ng pyesa. Maybe hindi lang talaga sila expert sa coffee racer or sa ganitong build. Tulad ng mga ganito, yung goma, imbis na sa likod nilagay, sa harap. Makwento ko lang din, actually nung bumabiyahe ako, biglang lumuwag yung clip-on handlebars natin. So delikado yun. Buti na lang may tumulong sa akin sa kalsada. Shoutout sa iyo, Sir Armil. So itong part sa auxiliary light, yung bracket, para lang may point downward tong ilaw, binalengkong yung bracket. So isa sa mga part na kinainisan ko talaga eto. So not sure, so siguro hindi siya ganong kagaling sa wiring. Napansin ko medyo nahirapan siya sa pag-wire ng mga signal lights natin. And napanda naman niya, kaso hindi gumagana yung odometer natin. Ayun, so hindi ko nakikita kung 200 km/h na yung takbo ko, kaya delikado yun. 200 km. Bruh! Overall, satisfied naman ako sa kinalabasan ng itsura, which is ito naman talaga yung parang goal natin na mangyari sa looks ng ating coffee racer. But of course, may mga part na na-disappoint tayo tulad na sa wirings and tulad nga ng odometer na hindi gumagana. And of course, yung part na natanggal yung clip-on natin, hindi ata naigpitan yun. So, bumabiyahe ako, biglang lumuwag. Delikado rin yun, and thankful naman na may tumulong sa atin sa daanan. So, shoutout again, Sir Armil. Yun lang naman, and abangan nyo siguro yung next part nito, ang Coffee Racer series natin. Madami pa tayong balak papalitan and pagandahin sa motorcycle na to. So mahal na mahal natin ng Coffee Racer na to. It's my baby. So comment down below kung may masasuggest kayong ang next natin balak palitan is yung rims natin. So comment down below kung ano mas magandang rims na chrome. Kung hindi nyo pa nakapanood yung first part nito, mag-100,000 views na yun. So watch it somewhere dito sa taas. And also don't forget to like and subscribe. Support our page and channel Taste Ride PH.